sa ulo ng mga nagbabagang balita. Dalawang batang nakaligtas sa landslide noong Biyernes. Stable na ang kondisyon sa ospital. Pero kanilang mga ina hindi pa rin nakikita. OFW, ipinalibing na ang pamangking namatay sa landslide. 22 kamag-anak hinahanap pa rin. Exclusive! US Marines, nagsagawa ng stress debriefing sa mga bata at ilang pang biktima ng landslide. Sari-sari makabagong teknolohiya, ginamit para malaman kung may mga buhay pa sa landslide. DILG Undersecretary Marius Corpus, sinisi ang mga nagbigay sa kanya ng kuryenteng balita tungkol sa landslide. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, Julius Babaw, Ed Filon at Karen Davila. Ito ang TV Patrol World! Mula rito sa Southern Leyte, magandang gabi Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. limang bangkay na ang na-recover sa gumuhong lupa sa barangay Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Pero mahigit pa sa 1,000 ang nawawala at patuloy pong hinahanap ng kanilang mga kamag-anak doon. Ted, bagamat puspusa ng rescue at retrieval operations ng US Marines at ng iba't ibang grupo dito sa Southern Leyte, patuloy pa rin ang pag-aalinlangan ng mga pamilya na naghihintay dahil ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit may ibang hinagpis naman na nararamdaman ang mga nakaligtas noong nakaraang Biyernes. Tulad na lang ng 2 bata na nasa ospital ngayon na isang malaking katanungan sa kanilang mga kaisipan, ano nga ba ang kanilang kinahaharap? Live nagpapatrol mula rin rito sa Southern Leyte ang kasamahan nating si Adrian Ayalin. Adrian. Punong-puno nga ng pag-asa ang lahat dito sa Barangay Ginsaugon na meron pang mga marirescue ng mga survivors na nailibing doon sa gumuhong putik. Ganon din yung pag-asa para sa mga survivors na na-rescue naman noong Biyernes na hanggang ngayon ay nakakonfine pa sa ospital kasama na riyan ang 2 bata. Malakas ang iyak ng 1 taong gulang na si Anthony Jr. at tinatawag ang kanyang ina. Tila gusto niyang magsumbong sa sakit na nadarama dahil sa trahedya. Ang masaklap, wala ang kanyang ina at hindi pa natatagpuan mula nang maganap ang mudslide. Tanging ang kanyang ama ang kasama ngayon ni Anthony Jr. Nakaligtas ang bata dahil nasa gilid ng barangay ang kanilang bahay, kaya't halos nasa dulo na siya ng mga tumabong putik. Hindi ko na hinanap yung bata ko kasi nararamdaman ko na wala na yung anak ko. Kasi buong doon baryo wala na. Tapos, anong pakiramdam mo na nakita mo siya? Masaya naman ako kasi nakita ko yung anak ko. Ang kwentong ito ni Anthony Jr. ay nagbibigay pag-asa sa marami na mahahanap pa nila ng buhay ang kanilang mga kapamilya. Ang 6 na taong gulang na si Rosemary naman, tulala pa dahil sa trahedya. Sa ngayon may ikinakabit pang tubo hanggang sa kanyang tiyan. Pero bukod dito at sa ilang sugat niyang gumagaling na, maayos naman ang lagay ni Rosemary. Dahil sa pag-asang ibinibigay ni Rosemary sa kanyang amang si Ricardo, umaasa siyang maliligtas din ang 2 pa niyang anak. Naniniwala pa rin siya na buhay pa ang kanyang mga anak na nasa eskwelahan nang maganap ang trahedya. Sana sa mga rescuers na madali nilang pagkuha doon sa mga bata doon sa school na sana mabuhay pa sila. Sana yung 2 kong anak sana buhay pa sila para magkasama naman kami. Abakan po ang linya mula dyan sa Southern Leyte kay Karen Davila. Samantala,
Kamag-anak pala ng isang assistant cameraman ng ABS-CBN ang isang lolang naunang nailigtas sa landslide. Agad siyang nakilala sa videong nakuha ng ABS-CBN. Ang lolang ito ay isa sa mga unang nakaligtas sa landslide. Pero palaisipan sa marami kung sino nga ba siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Siya si Loretta Marqueda, 46 na taong gulang at milagrong nakaligtas sa landslide. At ang nakakagulat ay pinsan pala siya ng isa naming kasamahan sa ABS-CBN. Sobrang sakit talaga. Na parang naisip ko nga isang gabi, susunod na lang kaya siguro ako. Kasi parang Si Alfredo Bulasco ay isang assistant cameraman ng ABS-CBN. Nang mapanood niya ang video, agad siyang nagpunta sa Leyte para lang matuklasan na nawawala rin pala ang nanay at kapatid niya. kaya nga hanggang ngayon di ako nag-asawa eh. Kasi lahat ng pinaghirapan ko para sa kanila talaga. Siyempre, sa ABS din po ako nagtatrabaho. Hanggang sapat din po yung kinikita ko. Kukuha lang ako ng panggastos ko, papadala ko na sa nanay ko. Kasi pinapagawa ko siya ng bahay eh. Hawak ang rosaryo at Biblia, itinuturing ni Rohen na himalang nakaligtas ang kanyang ina, gayong natabunan ito ng tone-toniladang putik. Pag pangalawa ng lindol, lumabas na talaga sila lahat. Tapos nagpanik na. Nakita na ng mama ko yung mga naglalakihang bato na nag-overthrown in the barrio. So, yung mga tao, nagpanik na talaga. Tapos, tumakbo na sila hanggang sa papunta sa Karatig Barrio. May dugo sa baga at bali ang mga buto ni Aling Loretta, pero di niya ito iniinda. Bukang bibig pa rin niya ang mga anak niyang hindi nakaligtas. Yung anak ko, dalawa. Anak mong dalawa. Yung panganay sa kabunso. Kinabuhi, anaa sa matuod nga Diyos sa iyang anak nga si Jesucristo. Ilang araw pa bago makalabas ng ospital si Aling Loretta, pero hinahanda na siya ngayon ng kanyang mga kamag-anak sa panibago nilang hamon, ang pagharap sa kawalan paglabas ng ospital. At dahil sa dami ng mga nawawala, kasama sa mga nawawala hanggang ngayon ay isang British national na hindi pa nanatabunan ng landslide. At ang mga kamag-anakan ng British national na ito ay hanggang ngayon naghihinagpis at nagtatanong kung matatagpuan nga nila ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Nagpapatrol si Aladin Bacolodan. Hawak ang larawan ng mga magulang, matyagang nag-aabang ng balita ang magkakapatid na Elizabeth, Mary at Crisanta. Wala sila nang mangyari ang landslide pero naiwan sa bahay ang ina nilang si Gloria at ang stepfather na si Trevor White, isang retired British Navy officer. Ang text message mula sa ina ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Nung Friday po, yung bago po yung nag-landslide po, ka-text ko po siya, sabi niya sa akin, anak, nandito ako sa bahay ka. Masama yung pakiramdam ko, kaya expect ko po nasa bahay po siya. 10-year anniversary ng kanilang mga magulang na ipagdiriwang sana ng buong pamilya. Pero sa ngayon, wala na silang magawa pa kundi mag-antay habang abala mga rescue workers sa paghuhukay. Umaasa pa rin kaming buhay sila para mag-reunion, magkita-kita kami lahat. Kundi man nag-aabang sa simbahang tulad nito, kumukuha ng lakas ang mga kaanak ng mga nawawala. Ang iba na may sa mga evacuation center nag-aantay. Hindi alam kung sino ang uunahin, ang paghahanap sa mga nawawala o ang pag-aaruga sa mga nakaligtas na nangangailangan din ng kalinga. Tulong kasi yung anak ko, nasa school, mga pamangkin ko. Yung kapatid ko, nagtatrabaho sa baryo. Sabi ko nga ngayon Sila ang larawan ng trahedyang ito. Iba't ibang kwento pero iisa ang hangad, ang makapiling muli ang kanilang minamahal. Aladin Bacolodan, Patrol ng Pilipino. At sa ngayon, tanging ang mga rescuers na lang ang nagbibigay ng pag-asa sa mga kamag-anakan na matatagpuan pa nila ang kanilang mahal sa buhay o di kaya mabibigyan ito ng katahimikan. Nagpapatrol si Jing Castañeda.
Kasabay ng pagsikat ng araw ang panimula ng bagong pag-asa para sa rescuers. Matapos pansamantalang itigil ang paghuhukay kagabi dahil sa walang tigil na pag-ulan, tuloy na naman ang kanilang trabaho kanina. Pero napuno ng tubig ang kanilang nahukay kagabi kaya doble kayod na naman sila. Maputik at mabuhay ang lupang kinatatayuan ng rescue workers. Tuloy pa ang buhos ng ulan kaya nagbabadyang mag-landslide muli dito. Mano-mano ang paghukay. Limitado kasi ang kanilang gamit dahil hindi pa kaya ng lupa ang heavy equipment. Pero di nila alintana ang panganib. Yes, we are tired, but we still continue to do the things there. Yeah, we still do the things today. Hindi masukat ang sakripisyo ng ilang libong sundalong Pilipino kasama ang mga tropang kano, mga engineer at rescue workers mula sa Malaysia, Taiwan at Espanya. Ilang araw nang sa ilog lang naliligo at naglalatag lamang sa mga tent. Kulang sa tulog, kulang sa kain, pero tuloy ang kanilang misyon. For as long as the rescuers who are on the ground, who are the experts in what they're doing, say that we will continue, then we will support them. Ikalimang araw na mula nang maganap ang trahedya, di nila alintana ang pagod, puyat, putik at ulan. Dahil ang pagdaan ng bawat minuto at araw ang tangi nila ngayong kalaban. Jane Castañeda, Patrol ng Pilipino. Tayo ngayon ay nasa base camp ng US Marines at para sa overview ng mga nanunood sa buong Pilipinas ngayon. Sa ngayon 85 ang kumpirmadong patay, 9 ang sugatan at 1,027 pa rin ang nawawala. At sa dami ng impormasyon na kumakalat, lalo na sa Metro Manila, sa mga text messages, minarapat natin na kausapin si Captain Palmer ng US Marines para malaman talaga ang katotohanan. There's been information this morning that the US Marines found 2 survivors. That is not correct. We have found accurate information that we have not yet found any survivors. We have only so far today found 1 deceased Filipino. And I'm sorry that is not correct. We wish that it was. Also, with the information that was passed yesterday about more survivors, like I said, there's a lot of excitement here in the camp, and a lot of information can be construed the wrong way. And we just want to make sure that the public get the correct information. Ang sinabi niya ay wala silang survivors o buhay na natagpuan pa tulad ng kumakalat sa mga text messages. What about the number of bodies that you've recovered? Yesterday you said you had 5. What about today? Yesterday we had a total of 7. At the time, about 1,700, we had recovered 5, and 2 more the night. And we had reports today of 1. So the total of 8 that the U.S. forces have recovered. So sa kabuuan daw, 8 ang na-recover ng US Marines. Last question, people are asking when will you declare that the retrieval operations should be over, and will the US Marines declare that it should be a mass grave? Okay, it is not our point to say that it should not be. The governor of Leyte is the lead representative here. The U.S. forces are here at the request of the Philippine government, and we will help out as much as possible at their request. And the retrieval operations are 24 hours? I know for us, the U.S. Marines, we are conducting 24-hour operations. Okay. We have flew in via Super Stallion, a generator, so we can have some lights out there. And so we have approximately about 80 Marines doing shift work. So 80 will come in, another 80 will go out. Okay. Tomorrow, a lot of these Marines will leave and go back to the ship, and we'll have another company of Marines replace them. Okay. Thank you very much, Captain Palmer, for your time this evening. Thank you. Ang sinabi nga po niya ay 24 hours ang retrieval operations dahil nagdala sila ng generator, kaya't may ilaw ang lugar na yon. At 80 Marines ang nagtatrabaho ngayon, 80 rin ang papalit doon, at hindi nila idedeklara, hindi raw sila ang magdedeklara na mass grave ito, kundi ang local government unit. Isa sa mga sinundan naming storya ay ang OFW na si Elsa na nanggaling pa ng London. Hinanap niya ang kanyang 23 kamag-anakan, ang buong angkan niya. Kanina, nakasama namin si Elsa at dinala niya sa huling hantungan ang isa. Narito ang report. Sa 23 kamag-anak na nawawala ni Elsa, mailalagay na niya sa tahimik ang isa, ang 3 taong gulang niyang pamangkin na si Maris. Meron bang parang peace of mind na meron man lang members of my family na maganda yung libing nila? Nanggaling pa sa London si Elsa sa pag-aakalang buhay ang kanyang ina. Pero hanggang ngayon, ni bangkay nito ay hindi pa niya nakikita. Sa lahat ng hinahanap mo, ano yung sino? Ang nanay ko at saka yung bunso kong kapatid.
bakit sila? Kasi yun ang palagi kong kakausap. Tulad ni Elsa, tulala at durog ang puso ng maraming naghahanap pa rin sa kanilang pamilya. I'm always asking myself, kung ako kaya sa kanilang kalagayan, paano ko ito? How will I cope with this kind of pain? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, ilan yung mga missing. Wala pa nga, karamihan dito sa room na ito, wala sila nakita pang bangkay. Marami sa mga matatanda ay nawawala raw sa sarili. Paulit-ulit ang kanilang sinasabi. As of now, I know that whatever suggestions, whatever advices you can give, wala pa talagang magsisink in. Ang lalaking ito naman, walang tigil sa paglista ng mga pangalan ng nawawala niyang mga kapatid. So, sinong kapatid mo dito? At ang ilan naman, tulad ni Mang Rodolfo, ay sinisisi ang sarili kung bakit nailigtas niya ang sarili at di ang maliliit niyang anak at asawa. Kawawa kong anak tayo na hindi na kayo makita. Sugat-sugat si Mang Rodolfo ngayon, mula sa kanyang ulo, braso at paa. Pero mas malaki pa ang sugat na iniwan ng trahedyang ito sa kanyang puso. Live pa rin tayo dito sa St. Bernard sa Southern Leyte at tayo'y nakatayo ngayon sa base camp ng US Marines at ng iba pang mga non-government organizations kung saan kitang-kita nyo naman na kahit alas 7 ng gabi na ay busy pa rin sila. Dito sa aking likuran ay ang grupo ng mga rescue workers na kagagaling lang doon sa site mismo na patuloy na naguhukay sa may eskwelahan. At may bagong batch naman ng mga rescue workers mula sa Cebu, Bureau of Fire Protection at iba pang mga bansa, kabilang na ang US Marines, na papalit-palit dahil round the clock ngayong gabi ang kanilang retrieval operations. At nagiging posible lang ang retrieval operations na ito dahil sa high-tech na kagamitan na dala ng mga Amerikano. Nagpapatrol si Alex Santos. Binalikan kaninang umaga ng mga eksperto sa teknolohiya ang Ground Zero, partikular ang lugar kung saan unang narinig ang senyales ng may nakaligtas sa trahedya. Bit-bit nila muli ang mga life detector listening device. Kaya raw kasi ito mag-detect ng sound tulad ng kaluskos at pukpok hanggang 10 metro ang lalim. Makalipas ang 5 minutong pananahimik ng mga tao doon, ayon sa mga Taiwanese rescuers, walang narinig na signs of life. We only heard the sound of the flowing river for this moment, and our experts say that because the situation here, is not a very environmental easier to detect. But so far we haven't heard from any live sound at this moment. But we won't give up our hope and chance. Sinubukan din ng 3 K9 ng mga Espanyol. Nagpaikot-ikot ito malapit sa pinaguhukayan. Resulta, none. No humans. Alas 2 kaninang hapon, dumating ang UP geologist dala ang ground penetrating radar. Ito raw ang bagong teknolohiya upang malaman kung may mga structural forms tulad ng bakod o bubong ng bahay sa ilalim ng lupa. Resulta, wala silang nakitang kaiba sa nilalaman ng lupa. The deposits from this landslide may be too thick. What do you mean? Parang hindi kaya? The structures, if ever there are any, may be farther deeper. Pero kahit negatibo ang mga resulta ngayon, hindi nawala ng pag-asa mga naguhukay. Naibsan din ang kanilang pagod na makitang katulong na nila ang backhoe. Pero para sa mga kamag-anak ng mga biktima na naghihintay sa Ground Zero, may pakiusap sila sa gobyerno. Kung totoo mang mayroong buhay, yung positive ang makita namin. Oo. Hindi sa ganun na ang report negative pa dahil dito kami nag-obserbar sa area. Alex Santos, Patrol ng Pilipino, Southern Leyte.
At bukod sa round-the-clock retrieval operations na isinasagawa ng US Marines, hindi lang sila nakatutok sa eskwelahan at sa auditorium. Prioridad rin nila na bigyan ng karapat-dapat na stress debriefing ang mga biktima ng naturang landslide, lalo na ang mga bata. Narito si Rico Lucena. Hindi mapigilan ng gurong ito na maiyak matapos malamang buhay si Mary Jane, anak ng kanyang kasamang guro. Pero panandali ang kaligayahan lamang ito dahil patay pa lang isa sa kanyang mga kasamahang guro at 4 pa niyang mga anak. Bigla namang nagkagulo sa center na isang batang-batang ina ang isinugod sa ospital matapos himatayin. Hindi pa kasi mahagilap ang kanyang 2 taong gulang na anak, kaya hindi niya nakayanan ang stress debriefing. Mahalaga ang emotional debriefing sa lahat ng mga biktima, lalong-lalo na sa mga bata. Dahil sa pagkatapos ng trahedya, sila na lang ang harap sa bawat pagsubok na darating sa kanilang buhay. Matapos naman ang debriefing, may 30 bata sa evacuation center ang dinalaw ng mga US Marines kaninang umaga. Nagmarcha mula sa pinangyarihan ng trahedya ang mga Marines para aliwin at bigyan ng pagkain ng mga bata na naulila ng kanilang pamilya sa trahedya. Sa unang pagkakataon, nakita at natikman ng mga bata ang mga ready-to-eat foods na baon pa ng mga sundalong Kano. Nakikipaglaro din ang mga Marines ng tic-tac-toe sa kanila. 2 sa mga sundalong US Marines ay Filipino-Americans. Hindi dapat kasali sa misyong ito si Lance Corporal Larry Hermida pero pinilit niya makasama sa grupo. Feels good. Feels good. They were going to keep us on the ship, me on the ship, but I volunteered to come out here because I wanted to help out my people, you know. It's been since '94 since last time I was here, and I'm here again. This is good. Nananawagan naman si Staff Sergeant Trini Yabot sa mga PhilAm sa Amerika na magbigay tulong sa mga biktima ng trahedya. I never realized how big the catastrophe was when I get here. I would ask my fellow PhilAms and the Filipinos working abroad and all that to help out. The kids here really need it. Rico Lucena, Patrol ng Pilipino. Ang pinakamalaking problema ang kinakaharap ngayon ng mga rescue volunteers at ng US Marines ay ang kapal ng putik at lupa na kumbaga ay nakapatong ngayon sa buong bayan ng St. Bernard. Tinatayang may kapalito ng 30 metro. Kaya kahapon sa ating interview kay Captain Farmer, sinabi niya chances are slim. Ngunit hindi pa sila nawawala ng pag-asa at hindi nila ihihinto ang kanilang retrieval operations. Ngunit may mga kamag-anakan na unti-unti nang nawawala ng pag-asa at ang layo na lang nila ay malagay sa tahimik ang kanilang mahal sa buhay. Nagpapatrol si Jing Castañeda. Isa si Mang Bebot sa mga nag-aabang ng pag-asa sa bawat sandali ng trahedya. Ang anak niyang si John Anthony, 11 taon, ay isa sa mga na-trap sa loob ng elementary school na pilit inaabot ng mga rescuer ngayon. Grade 5 si John at natatandaan pa ni Mang Bebot ang huli nilang pagkikita bago ito pumasok sa eskwelahan. Yung naghiwalay kayo ng anak niyo nung Biyernes, ano ang kanyang dumiretso sa eskwelahan? Dumiretso siya sa eskwelahan, sir. Okay. Magang-maga, alas 5 pa yung alas siya doon. Tapos, umuulan to sa umaga. Tapos, binigyan ko pa siya ng kaputi papunta dito. Bago siya sumakay ng jeep papunta dito. Si Norman Hemetiza naman nang galing pa ng Las Vegas, Nevada. Umuwi siya dito sa pag-asang makitang muli ang nawawalang mga kamag-anak. I came a long way from Las Vegas just to come over here and do something, And that's my grandparents. My grandparents somewhere over here. Because our house is over here, somewhere in here. Dito sa barangay na ito lumaki si Norman, kaya naman mabigat sa kalooban niya na makita ang sinapit ng kinalakihang lugar. I grew up over here. That's our school in there. The church should be somewhere in here. Auditorium should be right in the middle. The auditorium should be right in the middle. Kahapon nabuhayan ng loob si Mang Bebot sa balitang maaaring may buhay pa sa natabunang paaralan. Si Norman naman wala pa rin nakikita ni isang kamag-anak, pero patuloy silang umaasa. My family, they called me up. I was shocked and my family called me up over this, I was at work and, it's a sad thing, but I can't do anything, Araw-araw nandito ako Kahit maulan, mainit, nandito ako. Nagbaka sakali, baka makita lang yung anak ko rito, nga nalibing dito sa lupa. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Nagpaliwanag ngayon si DILG Undersecretary Marius Corpus sa naganap na kalituhang kagabi kaugnay ng mga batang na-rescue umano sa eskwelahan. Nagpapatrol si Doris Bigonia. Ano ba kayong pinakahuling balita tungkol
Excited pa naman si Undersecretary Marius Corpus kagabi. Siya niya ang nakauna sa impormasyon, kaya walang kagatol-gatol na ipinaalam niya sa lahat ito. Meron nakuhang 50 survivors. At nandun sila sa site ngayon, inaantay nila yung delivery ng mga survivors. Sir, Naka-ready na po yung mga tao natin doon. Opo. Sir, you're saying na-recover na ho yung survivors, hindi po huhukayan pa lang, sir? Hindi, nakuha na. Aha. Magkahalong gulat at saya ang nadama ng lahat sa tinurang iyon ni Corpus, pero bago pa man din makapagbunyi, But we cannot confirm any of that right now. I just got word about 5 minutes ago that we have yet to recover anyone alive. nang makumpirma ang lahat, nagkamali pala si Corpus. Pero di raw siya dapat sisihin sa maling impormasyon. Ani Corpus, hindi siya ang pumalpak, kundi ang mga taong nagpasa sa kanya ng impormasyon. In the process, the head of the BFP Emergency Service, who is Dr. Joseph Bacaresa, made a report to me that they are going to deploy their ambulances because there were survivors, and so he made the report to me, and so I really did the report to the other offices. Bagamat inginuso ang ibang tao, di naman maipaliwanag ni Corpus kung saan nanggaling ang bilang na 50 batang na rescue. In fairness to Dr. Bacare, he said there are no details yet, no specific identification of who are the survivors or where are they coming from. He just said that was the report that they got. Pero di pa rin malusutan ni Corpus ito at nanuro na naman. I remember you saying, though, specifically, sir, that the 50 survivors were being transported. Do you remember saying that, sir? Yes, because that was the information. I asked Dr. Bacaresa who would be the people who would be in the site, and he mentioned that the United States Marines are there. Dahil sa kapalpakan, nagbabala na si Defense Secretary Avelino Cruz na siya ring NDCC chairman sa lahat ng gustong pumicture at magpapogi sa kalamidad. Mas importante na ituloy-tuloy natin yung rescue efforts kaysa hinuhulaan natin o nag-i-speculate tayo kung ano. Yung official data manggagaling kay Secretary Francisco Duque. Doris Bigornia, patrol ng Pilipino. Dito sa US Base Camp sa St. Bernard, oras na ngayon ng hapunan para sa mga sundalo rito. Nasa likuran ko lang, may break sila sandali ng hapunan ang ating signature na manok at kanin ang kanilang kinakain na tulad lang ng kinakain ng lahat ng mga rescue workers, mapa-Amerikano man, Malaysian, Pilipino at kahit yung mga NGOs na nandito pa rin dahil maya-maya merong 80 Marines na papalit naman at magpupunta doon sa site para ituloy ang retrieval operations doon sa eskwelahan. Samantala, dagsa talaga ang tulong dito sa St. Bernard pero hindi naman maiwasan na paminsan-minsan ay magkaroon ng aberya. Naritong report ni RG Cruz. Karen, galit na galit ang social worker na si Yoyex Egido na magsumbong siya sa ABS-CBN kanina. Bitbit niya ang mga relief goods na ito, mga yuping delata, panis na gatas at nasalaulang bigas. Dinala raw ito sa kanila ng isa pang relief worker matapos makita ng isang evacuee sa room 16, Barangay Sugangon. Hindi na raw nila matukoy kung saan galing ang sirang relief goods. Mga donors, please check all your goods at saka tingnan nyo kung hindi ba sira ang mga goods na naipadala kasi alam namin na wala kayong kasalanan. Siguro pag bilhin nito sa tindahan o hindi ko alam kung ano nangyari, basta siguro i-check lang nyo upang malaman ninyo na tama ang naipadala dito sa St. Bernard, Southern Leyte. Yun lang. Karen, tiniyak naman ng ABS-CBN Foundation na pawang bago lang ang kanilang pinamamahagi. Kanina muli silang namahagi ng tulong. Ngayong araw sa UCCP Evacuation Center sa St. Bernard sila nagbigay ng relief goods. 70 packs ang kanilang ipinamigay. Nababahala naman ang foundation dahil kinakitaan na ng senyales ng sakit ang mga biktima, sipon sa mga bata at high blood sa mga matatanda. May mga sipon na, umuubo na, may mga matatanda na tumataas yung blood pressure. At of course, kailangan ng suportang masustansyang pagkain. Ano? Karen, kabi-kabila naman ang mga pangakong tulong pinansyal ng mga politiko para sa trahedya dito sa Leyte. At idideposito ng lokal na pamahalaan ang lahat ng makukuhang pondo sa isang trust fund. Karen, balik sa'yo.
Maraming salamat. Live nagpapatrol, RG Cruz.